Tiniente Guevara. Oo, Kapitan Tiago. Ginoong Ibarra. Dali kayo. Magandang hapon, mga padre. Hindi sa inyo, mga Ginoo at binibini. Ikinararangan ko magkilala sa inyo. Si Don Crisostomo Ibarra. Anak ng kaibigan kong si Don Rafael Ibarra. Nararating lang niya, galing Europa. Kinagagalak ko yun makita ang lahat. Aba, ito pala si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Kinaraman ko yung makita. Pagpatamad yung kung ako'y natamad. Hindi ka lang kamalig, Ginoo. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit, kailanman hindi ko naging kaibigan ng iyong ama. Ikaw nga ba talaga ang anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga, Ginoo. Sa ligayang pagbalik ko, Don Crisostomo, nakasama ko at nagkilala ko ang iyong ama. Nakasabi kong tunay siyang magiting na tao. Narapat lamang siyang kilalanin. No, maraming salamat sa iyong papuri sa aking ama. Dahil sa iyong mga sinapit, ilay no, bumutan ang tinig ang aking digdig. Sa sandali lamang, ang aking pag-ilangan sa kanyang sinapit ay nawala. Magandang gabi po sa inyo, mga Ginoo at binibini. Nakahanda na po ang hapunan. Ang buwang ito ay nakalaan sa inyo, Padre Damaso. Hindi kayong nakakatanda, kataas ng kagugulan at kapangyarihan. Hindi naman ako ganun katanda. Sa tingin ko, para sa iyo ang buwang ito. Pagka ikaw ang pura sa bayan ito. Sumusunod lamang ako sa iyong pinag-uutos, Padre. Hindi ko inuutos. Kapitan Tiago, hindi na kaya't salungan ng kami. Dito ka naman po sa aking upuan. Ako, huwag ka na tumindig. Ang salusalong ito ay sadya kong pinahanda bilang pasasalamat sa Beren sa inyong pagdating. Don Crisostomo, ilang taon ba kayo nawala sa Pilipinas? Siguro po mga 7 taon. Hindi niyo ba nalimutan ang Pilipinas? Matagal-tagal din, 7 taon. Hindi yan mangyayari. Malay ako malimutan ang aking bayan. Pero ako, hindi ko makakalimutan ang aking bayan sinilang. Anong ibig niyo sabihin? Nangigit 1 taon akong hindi nakabalita sa Pilipinas. Hindi ko alam kung kailan, paano namatay ang aking ama. Saan ba kayo at hindi pa lang kayo nagpadala ng telegrama? Nung ako ikinasal, nagpadala ako ng telegrama sa Espanya. Hindi mo ba yun natanggap? Malamang ako nasa Alemanya ng mga oras ni iyon. Ang kolonyang sakop ng Russia, ng mahigit 2 taon. Kung gayon, marami ang nakilala doon. Wala akong masyadong nakilala doon. Hindi ako nagsasalita ng Kastila. Maliban na lang kung ako ay nasa harap ng mga konsulad. Paano kayo nakikipag-usap doon? Ginagamit ko ang salitang ng aking bayan, ang wikang Pilipino. Marunong ba kayo magsalita ng Ingles? Nanirahan ako sa Inglaterra ng 1 taon, at doon ay English lamang ang salita. Hilay, marami na kayo napuntahang bansa. Don Ibarra, alin sa mga bansa ito ang labis mong naibigan? At ano ang pinakamahalagang mga bagay sa mga bansa ito? Tawa ko pag-aaral sa lugar. Pinag-aaralan ko muna ang kasaysayan nito at maging ang paraan ng pag-unlad nito. At aking napansin na ang saganahan ng isang bayan ay may kaugnayan sa kanlaran. Kung gayon, ang kalayaan ay makakamit ng isang bayan kung ito ay magmahal sa sarili at sa kanyang mga ninuno. Ilan pa natutunan mo? Nasaya ka lamang pala ng pera sa iyong paglalakbay. Kahit bata, alam yung sinasabi mo. Pagpatawad yung lahat. Kung inakala ay padilamasan ako'y musmus pa rin, kagaya nung kasama sila dati ng aking ama. Mga Ginoo at binibini, nayaya akong magpaalam na. Marami pa akong pangangailangan na dapat tapos. Natapos na naman ang pinakamahalagang bahagi na ako na ito. Sandali lamang, huwag kayong umalis. Ilang oras na lang at darating na si Maria Clara. Sinusundo na siya ni Isabel. At darating din ang bagong kora ng inyong bayan. Pupunta pa ako dito bukas. Sadyang may kailangan akong dalawin ngayon na hindi maaaring pagpaliban. Nakita niyo na? Hindi matanggap na nakusalitaan yung San Cora. Akala mo ko'y sinong makaasta.
Yan ba ang bunga ng pag-aaral sa Europa? Kung ako lang ang masusunod, pagbabawal ko ang pag-aaral ng mga Indio sa Europa sapagkat ito ay may masamang epekto. Binata, mag-ingat kayo. Naway nagsilbing aral sa inyo ang sinapit ng iyong ama. Mukhang malapit kayo sa puso na aking ama. Para niyo ba ikwento sa akin ang totoong nangyari? Hindi niyo pa rin ba nalalaman? Alam niyo ba? Alam niyo ba talaga? Batid na ng lahat ang nangyari sa iyong ama. Namatay ang iyong ama sa bilangguan. Ang ama ko! Nakulong! Namatay sa bilangguan! Sandali lamang! Kilala niyo ba talaga ang aking ama? Opo, si Don Rafael Ibarra ang iyong ama. Akala ko'y malalaman niyo. Pero huwag kayong mag-alala. Sa bayang ito, hindi maging marangal ang di nabibilanggo. Nakapagtataka na hindi niyo pa nalaman na siya'y nabilanggo. Mara niyo ba yung salaysay sa akin ang nangyari? At kung bakit siya nakulong? Ikikwento ko. Sumama ka sa akin papuntang kwartel. At isasalaysay ko ang nangyari sa iyong ama. Dahil sa inis ng kolektor, ay sinugod niya ang mga bata. Hinabol niya ito. Dahil nga mabilis ang mga bata, ay hindi niya ito maabutan. Binato niya ito ng mga bato. Sakto namang natamaan niya ang isa sa mga bata. Napaluhod ang bata dahil sa lakas ng pagkakabato. Nang malapitan ng kolektor ang bata, ay agad niya itong pinagsisipa. Namatay ang kolektor at nakulong ang iyong ama. Lumabas ang maraming kaway ng iyong ama at pinagbintangan siyang irehe at filibuster. Ito ay higit pa sa pumatay ng 3 mangungulikta ng buwis. Bukod pa doon ay pinagbintangan din ang iyong ama na nagbabasa ng pahayag ang galing sa Madrid. Nag-iingat din daw siya sa mga litrato at mga sulat ng isang Pilipinong pari na binitay dahil sa pagkakasangkot sa rebelyon. Maging ang pagsusuot niya ng barong Tagalog ay kasalanan din daw sapagkat ang iyong ama ay apo ng isang Kastil. Sigurado kung walang mga kaway ang iyong ama ay hindi siya makukulong. Sinabi ng isang doktor na alta presyon ang naging sanhi ng pagkakamatay ng kolektor. Malinaw na walang kasalanan ang iyong ama. Ginawa ko ang lahat. Makalaya lang ang iyong ama. Lumapit ako sa mga kinauukulan. Subalit, tinanggihan nila ako. Ayaw nilang madamay sa demanda. Dumating ang panahon ng katarungan ngunit huli na ang lahat. Nagkasakit si Don Rafael sa loob ng kulungan at doon na siya binawian ng buhay. O Maria Iya, bakit mag-isa ka lang? At bakit tila malungkot ka? May problema ba? Wala naman po, may niisip lang. Gusto mo bang magbakasyon? Para na rin makalangap ka na sa iwang hangin. Saan mo gusto? Sa Malabon o sa San Diego? So, wait, maaari ko mamuna makausap ko kamang puso. Nandiyan na ang kanina mo pang iniintay, Maria. So, nandito ka pala doon ni Bara. Aray, bakit mo ginawa yun? Maiwan ko muna kayo kung mamalit ko pa lang. Ako rin, may asikasuhin lang ako. Maiwan ko muna kayo. Mabuti naman nagpakaisip ng dumalaw. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi kita makakalimutan, Maria. Ultimo sa aking panaginip ay lagi kitang nakikita. Hindi ka nawala kailanman sa aking puso at isipan. Naalala ko minsan nung ako'y pinagalitan ng aking puso at sinabihang kalimutan ka na. Ngunit, ikaw ba nang sinisigaw ng puso at isip ko? Totoo ba mga sinasabi mo? Kahit kailanman hindi ako nagsinungaling sa iyo. Lalo na kung mga may tawang ko salita na nagmula sa aking puso. Kahit kailan talaga napakabolero mo. Sandali. Naalala mo ba ito? Yan bang sulat ko na ako ay umalis? May iba ka bang sinulat sa akin, aking binuo? Ano bang sinabi ko dyan? Marami. Maraming kasinungalingan. Sinabi mo dito kailangan mong umalis at mag-aral sa ibang bansa dahil sa kagustuhan ng iyong ama. At Oo nga pala. bakit? May problema ba? Kalimutan ko. Kailangan pa pala akong gawin.
kailangan pumunta sa ating bayan upang madalaw ang mga si Derek. Pumayong ka na, hindi kita pipigilan. Pagdating mo doon, ialay mo itong bulaklak sa puntod na iyong ama. Huwag kang mag-alala, magkikita rin tayo muli. Mag-ingat ka, Ibarra, mahal na mahal kita. Maraming salamat sa iyong pag-unawa. Pwede ba? Sa ibang lugar na lang tayo maghukay. Bagong-bagong pa ito yung hinukay natin eh. Ano ka ba? Ganyan din sa iba. Pero, sariwa-sariwa pa itong hinukay natin. Yung mga buto ay may dugo pa. At yung buhok, hindi ko na kaya. Nasusuka na ako. Napakasilan mo naman. Paano na lamang kung utusan tayo na maghukay ng isang bangkay na 20 araw pa lamang nilibing? At ng mga oras na yon, malakas pang ulan kaya nabasa kami ng bangkay na nasa kabaong. At ang mas malala pa doon ay nawalan ako ng ilaw na dala-dala ko. Grabe, nakakakilabot naman ang sinasabi. Hindi pa iyon. Natanggal pa ang pagkapako ng bangkay kaya lumantad ang aking katawan ito. At napakabaho pa ng amoy nito. Ganun? Ipagkatapos nun, anong ginawa mo sa bangkay? Ililibing ko ito sa libingan ng mga insek. Ngunit, hindi ko magawa dahil sa kabigatan ng bangkay at dahil sa mga oras na yun, malakas ang ulan. Ay nako, huwag ka nga na lang magtalong ulit. Magrukay na lang tayo dito. Pasensya na po at hindi ko masyadong nadalaw ang libing ng ama sapagkat ako po ay nagkasakit. Bukod sa marami akong ginagawa, sabi ni Kapatid Tiago ay siya nang magpapagawa ng lukso. Kaya tinamnan ko po ito ng bulaklak at nilagyan ng malaking krus ang kanyang puntod. Nandun po, banda. Nasaan na yun? Ang pagkakalam ko nandito lang yun. Ang mabuti pa ay magtanong na lang tayo doon sa sepulturero. Magandang araw, Ginoo. Magtatanong lang sana kami kung may napansin kayong libing. Ito ay may palatandaan ng malaking krus. Banda doon po. Yung krus po ba na malaki? At may nakaukit na dibuho? At tinatalian ng yantok. At ang libing nito ay may mga nakatanim na bulaklak. Oh, yun nga! Pari nyo ba kaming dalhin kung nasaan ang libing na yun? Iyon ba? Sinunog ko na yung krus na yun eh. Sinunog? Bakit mo sinunog? Dahil ito ang utos sa akin ng kurang malaki, yung kurang na mamalo, si Padre Salvi. Kung gayon, alam mo ang puntod na aking ama. Siguro naman alam mo kung saan siya nakalibing. Ngunit ang puntod na yun sinasabi ay wala na doon. Inukay ko ito at inutos sa akin ng kurang malaki na ililibing ito sa libingan ng mga insek. Ngunit, malakas ang ulan ng gabing iyon. Hindi ko nagawa iyon, kaya wag na kayong magalit. Naisip ko na naman na itapon ito sa ilong. Kaysa naman makasama ito sa mga insek. Sasang palad! Anong ginawa mo sa bangkay ng ama? Wala akong nagawa sa iyong ama. Anong wala? Magsabi ng totoo! Wala talaga akong ginawa. Baka si Padre Damaso ang tinutukoy mong may nagawang masama sa iyong ama. Ah! Atake mo pang Lodi Crispin. Kuya, ayoko na dito. Natatakot ako. Umuwi na tayo. Sa bahay ay hindi ako natatakot. Doon ay hindi ako sasaktan. At doon hindi ako pagbibintang ng magnanakaw. Hanggang kailan tayo ganito, kuya? Sana magkasakit na lamang ako para aalagaan ako ni nanay at hindi na niya ako pababalitin pa dito sa kumbento.
Ikaw din kuya, sana magkasabay tayong magkasakit. Wag! Mas mahirapan tayo kung magkasakit tayo. Mamamatay sa sama ng loob si nanay at tayo naman ay sa gutom. Magkano ba sweldo mo ngayong buwan? 2 piso lamang dahil ito sa ilang bisis na multa. Kuya, bayaran mo ang sinasabi nilang salapi ang nilakaw mo. Ano? Nasisiraan ka na ba? Ang sabi ng Sakristan Mayor, 2 onso ang kinuha mo. Katumbas na yun ang 32 piso. At hindi ko kayang bayaran iyon. Hindi kinukulang pa nga sinasahod ko ngayong araw na ito. Sabi ng Sakristan Mayor, ay papatayin na daw ako sa palo kapag hindi ko na ilabas at paraka. Kuya, kung nasa akin man yun, edi sana, tatagal ko na itong ibinalik. Hay naku, sana lang talaga, totoo ko na lamang ginakaw yung mga salapi. Ang tinatatabong ko lamang ay, baka malaman ito ni nanay. Basilio, ikaw ay minumultahan ko ng kalahati dahil sa maling pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakalis hanggat hindi mo isinasahuli ang iyong ninanakaw. Ginoo, may pahintulot na po ba kaming makauwi? Hinihintay na po kasi kami ng aming inay. Hindi, mamayang alas 10 ka pa makakaalis. Pero Ginoo, alas 9 pa lamang po ay bawal na maglakad sa daan. Siguradong mahuhuli kami ng Guardia Civil. At bukod pa doon, malayo pa ang aming bahay. Malayo pa ang aming lalakbayin. Apat inutusan mo ba ako? Ito ang tandaan mo ha, mas mataas ang posisyon ko sa iyo. Kaya wala kang karapatan na diktahan ako. Naiintindihan mo ba? Mabuti naman kung gayon. Basilio, may iwan ka dito. Mamaya ka pa makakalis. At ikaw naman, sasama ka sa akin. Kuya! Panakawan yun na. Isang linggo na namin pinagkikita ang aming inay. Babalikan kita, Crispin. Pero sa ngayon, kailangan ko munang tumakas. Sigurado ako magugustuhan ng mga anak ko ang hinanda ko sa kanila. Nasaan na kaya sila? Oh, ikaw pala yan, Pedro. Sino ba namang inaasahan mo? Ha? Tabi nga! Para sana sa mga anak natin yan. Peste naman ako! Ano? Hindi mo ako pakakainin? Yun bang gusto mong sabihin? Hindi naman sa ganun. Sige, kumain ka na. Wag na! Wala na akong gana! Kapag dumating na yung mga anak mo, siguraduhin mong ipagtatabi mo ako ng pera galing sa sweldo nila! Nay! Nay! Buksan niyo po ang pinto, Nay! Nay! Anak, ano ang nangyari sa'yo? Nasaan na iyong kapatid? Si Crispin! Nasaan siya? Kinuha po siya ng Sakristan Mayor sapagkat pinagbintangan po siyang nagnakaw. At minabuti ko na lamang na tumakas sapagkat natatakot po akong abutan ng alas 10 at mahuli ng Guardia Civil. Habaging Diyos! Iligtas mo ang anak ko! Si Crispin! Ang mabait ko si Crispin ay pinagbintangan nilang nagnakaw! Kawawa naman ang bunso ko! Huwag na po kayo mag-alala, Inay. Mukhang di naman nila sinasaktan si Crispin. Kumain ka na muna, anak. Ngunit, nalalamang itinara na iyong ama. Ano? Umuwi dito si tatay at malasagad? Ano kaya kung magsama-sama na lang tayong tatlo? Ako, ikaw at si Crispin. Parang mas masaya ang buhay natin kung wala siya dito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sige na, kumain ka na. Mamaya na ako kakain, Inay. Matutulog na lamang ako. Ganun ba? Sige, humiga ka na lang muna dyan. Ililipit ko na lang ikaw. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Magtapat ka! Kung ayaw mong barilin ka namin! Ina ng mga magnanakaw? Nasaan ang salapi na ibinigay ng mga anak mo kagabi? Salapi? Ano salapi? Huwag kang magsinungaling! Sabihin mo kung saan ang mga anak mo! Ang malatay na katakas! Saan mo din lang maliit? Pero mga Ginoo, si Crispin ay matagal na hindi umuwi sa bahay. Pumunta ako sa kumbento at Tama na! Bigay mo na lamang sa amin ang salapi na ninakaw ng mga anak mo at bababayaan ka na namin. Pero hindi magnanakaw mga anak ko.
Kahit wala silang makain na, hindi nila magagawa yun. Kilala ko ang mga anak ko. Kung gayon, ay sumama ka lang sa amin sa kwartel. Kinulong nila si Sisa sa kwartel. 2 oras din siyang nanatili doon hanggang sa nalaman ito ng Alperes at pinalaya agad siya. Nang makalaya naman si Sisa, ay mabilis siyang tumakbo patungo sa tahanan nila. Ang namitit, Basilio! May dugo! May dugo! Ang dami niya mag-trip. May dugo. Basilio! Crispin! Mga anak ko! Nawawala ang mga anak ko at kasalanan ninyong lahat ito! Lahat! Kayo! Ay! Sandali! Baka hinahanap na ako ng mga yun. Sandali lamang ha! Babalik ako. Maria, kumanta ka naman. Para naman may sigla paglalakbay na ito. Malungkot yung mga kanta ko, kaya wag na lang. Ayos lang, kahit malungkot. Tara na ang matarong ng ingat. Ang tahimik kasi eh. Sige na, Maria, lumayot ka na. Hay nako, sige na nga, pero isa lang ah. Buhaya! May buhaya sa ilog! May buhaya nga! Huwag kayong kabahan. Ang lalaki mo ay kilala sa panghuli ng buhaya. Hindi pa siya umahon! Tulungan niyo! Salamat sa iyo, no? Utang ko sa iyo ang buhay ko. Bakit mo ginawa yun? Hindi ka dapat padalas-dalas sa mga disiplin mo. Mabuti na lang hindi ka napahamak. Ngunit paano kung ikaw mapahamak ha? Ano na lang sa tingin mo ang mangyari sa akin? Kung ako'y napahamak at sinubukan mong sumunod, siguro kasama ko ng mga mahal ko sa buhay ngayon. Ang mabuti pa umuwi na tayo. Di ba ganda ang nangyayari sa atin ngayon? At tiyak ako pagod na rin ang ilan sa atin. Buti ba? Nariyan pala kayo, Ginoo. Naabala ko po ba kayo? Anong may paglilingkod ko sa inyo? May nais na po ako sanang isang guni sa inyo. Ano iyon? Nais ko po sanang humingi sa inyo ng payo.
Kagaya ng ginawa niyo sa aking ama nung siya ay nabubuhay pa. Nais ko po sana magpatayo ng paaralan at bilang alaala na rin para sa aking kasintahan. Matagal ko ng pangarap iyan. Pangarap ng isang baliw. At iisipin ng mga tao na baliw din kayo dahil humingi kayo ng payo sa pinagkakamalang baliw na katulad ko. Alam kong mangyayari aking mga plano na walang sagabal. Matutuloy ang iyong plano kung hihingi kayo ng tulong sa kura o kapitan. Kung pagkakaitan kayo ng tulong sa mga taong may kapangyarihan, ay tsak mabibigo kayo. Totoong makapangyarihan ang kura. Subalit, hindi ako naniniwala sa mapang-ubusong lakas at kapangyarihan. Ang taong bayan ay naniniwala sa katwiran at sa pamahalang may mabuting hangarin. Ang pamahalaan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Ang mamamayan ay patuloy pa rin magiging alipin ng pamahalaan hanggat hindi pinakikinggan ang mga hinaing ng mga taong bayan. Parang pagmamalabis ang iyong pahayag. Ang Espanya ay may malasakit sa Pilipinas. Kung may pagkakamali man sila'y, sinisikap nilang itama ang kanilang pagkakamali. Gumawa sila ng paraan para mapabuti ang bayan. Ang mga utos na nanggaling sa itaas ay hindi dapat ipinapatupad pagdating sa ibaba. Yumukod o hindi yumukod, sa may kapangyarihan, ang kapalit ay kapahamakan. Hindi ko ba maaaring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Bakit ako yuyukod kung hindi naman kailangan? Bakit ako susuko kung kaya ko namang lumaban? Sapagkat ang lupaing iyong tinatakpan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik sa kanilang mga kamay. Nagpapahalik? Hindi niyo ba alam na sila ang dahilan kung bakit namatay ang aking ama? Ang umiwas sa punglo ay hindi kaduwagan, subalit kamangmangan ang sumagupa sa kamatayan. Huwag niyo munang gawin ang inyong plano hanggat hindi niyo pa lubusang natatanggap ang pagkamatay ng inyong ama. Pagkatapos ng lahat, hindi kayo nakalimutan ng kura ang aking mga kalapastanganan? Mabigo man kayo, nakakatuwang isipin na ginawa niyo ang nararapat niyong gawin. Naniniwala ko sa inyong sinabi. Maraming salamat. Ako'y aalis na. Sige iho, mag-ingat ka. Kumusta po kayo, Ginoo? Mabuti naman po, Ginoo. Ano po namin pinag-usapan niyo nung hindi pa ako nadating? Pinabanggit po na Ginoo Kristomo ang mga taong tumulong sa pagpagawa ng paralan at mga arkitektong gawa ng plano. Baliwala sa akin ng mga arkitekto. Natawa ko sa mga taong kumukuha ng serbisyo ng isang arkitekto. Pinapakita lamang na sila ay mga mangmang. Ako lang ng plano sa simbahan natin. Pero kailangan ng eksperto upang gumawa ng isang gusali gaya ng paralan. Eksperto? Nagbibiro ka ba? Ang paralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong na sawari. Di ba napakadali? Tapos kailangan pa natin ng naglubasa. Nagpapatawa ka nga talaga, o Ginoo. Tinan mo naman ang mga Indio. Kapag natutunan ng kaunti, masyado na nagiging palagay at mayamang. Silang lahat ay hindi na narapat sa mundong ito. Kaya pinaparusahan ang mga magulang ng mga iyan. Kaya nangamatay sa pitan. Uwi mo yung sinabi! Bakit? Totoo naman sinasabi ko. Crisostomo, tama na! Isang maramang tao kay ima. Mabait siyang tao. Ang gusto lamang niya ay mapabuti ang kanyang bayan. Magandang araw sa iyo, Padre Salve. Nasaan nga pala si Don Crisostomo Ibarra? Maya-maya lamang po siguro ay narito na siya. Pakanhuli lang ng dating. Si Padre Damaso. Nasaan siya? Hindi po siya makakapunta. May sakit siya. Sige. Magandang araw sa iyo, Kapitan Tiago. Magandang araw, Kapitan General. Ito na ba ang anak mo? Siya na nga, si Maria Clara. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa. Mag-asikaso lamang ako ng mabisita. Tawagin niyo lamang ako pag meron kayong kailangan. Maupo muna kayo habang kayo ay nag-uusap. Maraming salamat, Kapitan Tiago. Iha, ito, maupo ka. Iha, maswerte ang mga magulang mo. Marami na akong naririnig na papuri sa iyo, ngunit
higit kong pinapasalamat ang ginawa niyo sa nangyari kaninang tanghalian. Dahil sa ginawa niyo ay dapat lamang kayong gantimpalaan. Pero, Hayaan ninyong patunayan ko sa inyo na hindi lang parusa ang katumbas ng katarungan, kundi gantimpala rin. anong ibig niyo pong sabihin? Ilang minuto na lamang ay darating na si Don Crisostomo. At karangalan para sa akin na kayong dalawa ay magkaharap ng muli bago ako lumisan sa bayan na ito. Walang galang na po. Wala pong intensyong makisalo sa usapan niyo. Ngunit General, nakakalimutan niyo na ba kung si Ginoong Ibarra ay isa ng ekskomunikado? Hangad ko ang mabilis na paggaling ni Padre Damaso. Sa tingin ko ay nararapat na siyang bumalik sa Espanya. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ipagpatawad po ninyo, ngunit kailangan ko lang pumunta sa aking silid. May kailangan lang akong asikasuhin. Ngunit, parating na si Ibarra. Hindi mo ba siya hihintayin? Hindi na po, kamahalan. Mauna na po ako. Sana'y di magmahal ang dati kong araw. Ang munti bata sa piling ninanay. Mga kawal, dali naman yung babae dito. Susunod po, ganyan akong relasyon. Bakit? Magsalita ikaw! Hoy, ikaw! Tumingin ka lang sa pagkata mo! Ano ba? Tumingin ka sa pagkanta! Sus, marunong nga palang mag-Tagalog eh. Nag-iinapti lang. Baila! Baila! Ikaw! Sumayaw ka! Ayaw mo sumayaw! Ikaw ang sumayaw! Sumayaw ka! Ayaw! Sumayaw ka! Saya ka! Hindi mo lang ba ako babatiin ng magandang hapon? Martha! Martha! Bakit mo siya? Bilisan mo ang babaeng ito. Pakainin siya at gamutin ang kanyang mga sugat. At huwag niyo nang hayaang masaktan siyang muli. At bukas na bukas rin ay ihatid niyo siya kay Ginoong Crisostomo Ibarra. Konsolasyon, mag-uusap tayo. Bakit na naman ba? Ano ba ginawa ko? Sa kwarto na naman tayo mag-uusap. Nandito na si Dr. Tiborcio, Tirantiago. Salamat at dumating na rin kayo, Doña Victorina, Dr. Tiborcio, at Oo nga pala. Ipinakikilala ko sa inyo ang pinsan kong si Don Alfonso Linares. Kamag-anak rin siya ni Padre Damaso. Kailangan ko po kayo makilala, Kapitan. ganoon rin ako, Ginoo. O siya, Doktor, pakitignan ang kalagayan ng aking anak. Malala po ba ang sakit niya? Magagamot pa naman siya, basta inumin niya ang resita ko sa kanya. Siguraduhin niyang inumin ito araw-araw. Padre, alam mo ba kung saan po magkita si Padre Damaso? Maswerte ka, nandito si Padre Damaso sa San Diego. Siguro maya-maya ay narito na siya. Marami pong salamat, Padre. Ginong Linares, ha?
Ano ba yun? Gusto ko lamang sabihin na nandyan si Padre Damaso. Maria, iha, ano nangyari sa'yo? Nag-alala ko ng lubos nang malaman ko may sakit ka daw. Hindi naman malala ang kondisyon niya. Kailangan niya lang ng sapat na pahinga. Kapitan Tiago, mauna na kaming umalis at may mga bagay pa kaming dapat asikaso. Maraming salamat sa inyo, Doktor. At hayaan niyong ihatid ko kayo hanggang sa labas. Wah! Nakakasuka talaga mga tao dito. Amoy mahirap. Ako bang pinasasaringan mo? Paano mo nasabi na para sa'yo ang mga binanggit kong salita? Alam ko na. Kasi isang hamak na labandera ka lang dati. Sige. Pero kumusta naman ang kulot mong buhok? Aba! Hinahamon mo talaga ako, Tama na. Ang mabuti pa ay umuwi na lang tayo. Hindi! Kailangan matuto ang babaeng ito kung saan siya lulugar. Ikaw, hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo ba alam na ako'y taga Maynila? Hindi nakakapasok sa loob ng aking tahanan ang Alperes. Dahil hanggang pintuan lamang sila. Talaga? Hanggang pintuan lamang? Pero pwede makapasok ang mga taong pilay kagaya ng asawa mo. Talaga? Ang kapal mo ka ba? Tama na! Alam niyo bang napakalaking skandalo ang ginawa niyo? Pakiusap, huwag ka na makialam. At sa inyo, Don Tiburcio, mabuti pa iuwi mo na ang iyong asawa. At pasensya na rin sa nangyari. Pasensya na rin sa nangyari. Sige, mauna na kami. Tara na. Nakakainis talaga ang babaeng niyon. Palibasa, walang pinag-aralan, walang modo. Linares! Ano pong may paglilito sa inyo? Hamunin mo na sa duelo ang Alperes ngayon din. Ha? Pero bakit? Gawin mo. Kundi ipagkakalat mo sa buong Santiago at tulad ng pagkatao. Sige, gagawin ko. Kailangan hamunin ni Linares ang Alperes. Si Tanden, hindi ay huwag niyong ipasal sa kanya si Maria Clara. Iyon lamang, Kapitan. Hanggang sa muli. Padre, mabuti na lamang pupunta ka dito. Pupunta sana ako ngayon sa inyo. Dahil sa mga kambing ninyo na sumisira sa aming bakuran. Sa susunod na sirain ulit iyon ng inyong mga kambing, ay pauulanan ko na sila ng bala. Ngunit, hindi iyan ang pinunta ko dito. Narito ako upang ipalan sa inyo na may magaganap na pag-asa mamayang gabi. Sino sa kanila at pauulanan ko sila ng bala? Minahon kayo at makinig ng mabuti. May sapat na panahon tayo hanggang ikawalo ng gabi. Nalaman ko ang pag-aalsa sa isang kumpisalan ng isang babae na nagsasabing sasalakayin nila ang kwartel, ang kumbento. Kukunin ang palwa ng mga Guardia Civil at papatayin ang lahat ng Kastila. Sabihin niyo sa akin kung sino ang babae. At agad ko siyang ipadadampot. Ipagpatawad niyo, ngunit hindi ko pwedeng sabihin ang pagkatao niya. Ang kumpisal ay sagrado, at hindi ito dapat pinagkakalat, sapagkat kasalanan itong malaki sa Diyos. Kung gayoy, kailangan natin humingi ng tulong sa ibang pangkat. Iyan ang mas mainam na gawin. O nga pala, maaari rin ba kayo magpadala ng 4 na Guardia Civil sa kumbento? Makakaasa kayo ba? Salamat, Ginoon. Mag-iingat kayo, sapagkat mamaya na ikawalo ng gabi ay uulan ng Between at Cruz. Aalis na ako hanggang sa muli. Gino! Elias, ikaw pala yan. Ano may paglilingkod ko sa iyo? Alam mo ba, minatok ko sa nakasang klase ng gawayan, hindi naging liyab.
Hindi kagawayan ang dapat natin pag-usapan. Kailangan niyo po itago ang inyong mga sulat at tumakas na rin po kayo. Sumugin niyo po ang inyong mga sulat na makakapangamak sa inyo. Kailangan na po natin magmadali. Hindi kita maintindihan. Ano bang nangyayari sa iyo? Ituklasan ko po na magkakaroon ng paghihimagsik. Ang pangalan niyo po ang isisigaw ng mga naghihimagsik na bayaran. Ang sabi, ay kayo ra po ang nagbayad sa kanila. Kaya huwag na po kayong mag-alinlangan pa. Tumakas na po kayo bago mamali ang lahat. At saan mapupunta? Kahit saan. Basta malayo sa lugar na ito. Sige, tulungan mo ako kayo sa kantang mga Ginoo, kilala niyo ba si Ginoong Pedro Ibarra Mindia? Opo, ninuno namin siya sa tuhod. Hindi lamang naman ang aming lido dahil masyadong mahaba. Alam ba niyo siya ang dahilan ng kasawi ng aming angkan? Matagal ko namin nahanap ang bilyon nito. Tingnan mo nga naman, ikaw ang binigay sa akin ng Diyos. Makakamagiganti na rin. Dapat ka mamatay! Kuminang Elias! Pwede naman natin pag-usapan! Maghahanap na lamang po ako ng pangkan na yung gagawin. Ginoo, hinahabol na po tayo ng mga gwardiya sibil. Ikaw na po ang mamangka at tatalo na lamang ako upang iligaw sila. Huwag ka nang tumuloy, Elias! Lumaban na lang tayo! Paalam, Ginoo. Elias! Nay! 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 Saglit lang, Nay! Nay! Sino ka? Hindi ka ang anak ko! Ang anak ko ay nasa kumbento! Naku, baka nakauwi ng mga iyon. Sigurado akong pagod sila. Ipaghahanap ko na lamang sila ng kanilang makakain. Nay! Ako to! Si Basilio! Di niyo na po ba ako nakikilala? Basilio? Anak? Nay! 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 Sino ang babaeng yan? Siya po si Sisa, ang nanay ko. Hindi kang mabuti sa akin. Nasugat ako at ilang araw na rin akong hindi uminom at kumakain. Mga ilang oras na rin siguro ay mamamatay na rin ako. Sunugin mo ang mga bangkay namin ng iyong ina. Kung walang darating na sino man, ay hukayin mo yung ginto. Ariin mong iyo ang mga iyon at gamitin mo sa pag-aaral. Mamamatay akong hindi man lang silayan ang kang liwayway.
ng aking mahal na bayan. Kayong mga nakasaksi nito, batiin niyo siya at huwag sanang kalimutan kaming mga namatay at nagtanggol sa inang bayan. Hindi na po, mauna. Matakaw, ito mo rin. Go. Last panghuli ng buhaya. Hoy! Go. Opo. Namatay sa bilangguan? Batay ang guwapo! Yeah! Makakain. Nay! Ako to! Si Ang mga anak ko! Uy. Talaga, napakabolero mo. Go. Opo, si Don Rafael Ibarra ang iyong ama. Akala ko'y malalaman niya. Akala ko ikaw ay akin.